Sabi po sa atin, ano po, o what is boredom, mga kapatid? Ano ba itong tinatawag na pagkainip? Ang boredom is characterized by a state of dissatisfaction. Yun bang panahon na parang hindi ka na nasisiyahan, ano po, sa mga nangyayari sa iyong buhay, mga kapatid? Nabuboard ka na. Or restlessness, yung parang routinary, mga kapatid. Araw, gigising ka ng maaga, bihis, kain, alis, punta sa work, pagbalik, ganun ulit, mga kapatid. So, sa routinary work mo, araw-araw, ganyan ka lang lagi. Let's say, for example, in a month, or a couple of months, or sabihin natin in a year. No, alam niyo po, pagka hindi kayo magbabakasyon mula sa inyong mga trabaho, talagang lalo kang ma-burn out, sabi nga ng iba. Restlessness, ano? Or weariness resulting from a lack of mental or physical stimulation. Pagka wala ho tayong iniisip na magaganda, hindi tayo nagbabasa, hindi tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon, mga kapatid, mabuboard ka rin. Pagka wala tayong physical stimulation or exercise, lalo na mga kapatid, nakaka-board ang buhay. Naha? So it is often described as a feeling of monotony. Yan, monotony ba? Paulit-ulit na lang. Tiresomeness. Nakakapagod. Or disinterest in one's surroundings or activities, mga kapatid. So, araw-araw, nandyan ka na lang. Walang nagbabago for a years o sabihin natin maraming mga taon na, nandyan ka lang lagi. Walang nagbabago sa iyong surroundings o sa iyong mga gawain, mabuboard ka. Lalo na kung lagi ka lang nasa bahay, mga kapatid. So ano po ang mga sanhi ng boredom? Actually, mga kapatid, marami. Pero meron lamang pong ilang bagay na nais ko pong pansinin. Una, lack of motivation or freshness in the environment. Mga kapatid, yung bang parang wala ka ng motivation na gumawa. Kaya mabuboard ka. Yung freshness in the environment, yung hindi nagbabago ang yung environment. Kaya nga po napakainam kahit sa ating mga kapatid ng mga senior citizens, lumabas-labas ka rin po. Lumanghap ka ng tawag dito mga fresh air sa labas. Kahit po ang bahay mo ay naka-aircon, hindi po mainit, kailangan mo pong lumabas. Magpaaraw ka kasi sa tutulang mga kapatid, yun pong mga taong hindi po masyado nasisikatan ng araw ay meron pong tendency tumaas ang yung LDL. Ano po yan? Yung bad cholesterol. Natutunan ko yan doon sa anak ko. So, kaya kailangan labas-labas din pag may time. Yan. Okay, so causes of, yan, katulad ni RJ ngayon, lalabas na at magja-jogging na. Yung causes ay repetitive or unchallenging task. Yung paulit-ulit na lang na ginagawa, parang hindi na challenging, mga kapatid. Ganito na lang balagi. So, kaya nga po, pagka meron po mga challenging task, tanggapin mo. Kung dati-rati, mga kapatid, ay nagbabasa lang tayo ng Bible at sa kababasa natin, hindi na tayo na-challenge. This time, memorize the Bible. Di ba? Hindi po magiging bored ang buhay. And then, another cause ay yung tinatawag na insufficient mental or physical engagement. So, alam niyo po sa ngayon sa pag-aaral, kapag ang isip daw po ay active, yung mentally active po, ay mas malayo po ang tsansa na magkaroon po ng dementia or Alzheimer's disease. Kaya nga po, ay engage your mental o your mind in memorizing the Word of God, mga kapatid. Unfulfilling monotonous activities, yan mga causes po yan ng boredom. Yung feeling disconnected or isolated, mga kapatid. Kasi nga ay parang ang akala natin, lalo na doon sa mga magulang na hindi na po kasama ang mga anak. Alam niyo po ba, mga kapatid, na mas malakas po ang boredom dyan? Ay yung feeling mo, inabandon ka na ng mga anak mo, iniwanan ka na, hindi ka na dinadalaw, hindi ka na binibisita, mga kapatid, ay talaga dumarating din po yan. Mismatch between one's interest and the current situation. Yung iba po, ay sabi nila, nag-work sila sa isang trabaho na hindi naman yun ang kanilang linya.
pero kailangan lang nilang gawin. Alam niyo po, mabuboard ka rin dyan. Ano ho? Yung feeling of lack of control, ano po, sa mga nangyayari, unable to find meaning or purpose in their activities, mga kapatid. Yan po ay mga causes of boredom. So the question is, if you are going through in some of these causes of boredom, how are you going to overcome it, mga kapatid? Paano ba natin mapapanagumpayan yan? Kasi sa totoo lang mga kapatid, kapag ka nandito ka sa kalagayang ito na nabuboard ka, mas malapit ang kaaway. Mas madalas tayong matukso, mag-isip at gumawa ng hindi kanais-nais na mga bagay. So, kailangan po nating ma-overcome ito. The question is how to overcome boredom. Meron pong ilang mga bagay. Actually, marami po. Pero this time, ako'y magbabanggit lamang ng iba. Una, ay gawin mo kung ano yung magagawa mo ngayon. In Ecclesiastes 9:10, whatever your hand finds to do it with your might. Ibig sabihin mga kapatid, maliit or malaki man yan, na magagawa mo ngayon, huwag mo na ipagpabukas. Gawin mo na ngayon. At do it with your might. Ibig sabihin ay isipin mo na ginagawa mo ang mga bagay na ito para ika nga po'y unang-una magkaroon ka ng fulfillment sa iyong buhay. Mga kapatid, so be careful. Sabi po ng Ephesians 5:15-16, be careful how you live. Don't live like fools, but like those who are wise. Make the most of every opportunity. Yan. Huwag nating palagpasin ang anumang mga pagkakataon na tayo ay makapaglingkod, makagawa sa ating kapwa at sa atin pong Panginoon. Maliit or malaki man ang ating magagawa, mga kapatid. Let's say just for example, ay sa araw na ito, kahit na maliit man yan, mag-share lang ng ating link sa kanino man, mga kapatid. Tapos ay merong mabibless na mga tao doon sa isinare mo. Wow! That is making the most of every opportunity. Kaya there will be no bored moments. Alam niyo po, ay natutuwa ako sa misis ko kasi mahilig din po yan na mangumusta sa kanyang mga friends, mga kaibigan. Lalo na po yung medyo matagal-tagal na po na hindi niya nakakausap. Kinukumusta niya po yan, mga kapatid. So, tinatawagan, pagka minsan mini-message, minsan ay pinapadalhan ng mga magagandang messages. At it so happened na marami po talagang nagpapasalamat kasi during these times na when my wife make a way in contacting them, mga kapatid, those were the times na down sila. At sila nga po ay nagpapasalamat sapagkat kaya nga po ay merong kapatid or kaibigan na nakaalala sa kanila at magpasigla sa kanila. So ganun din po yun, mga kapatid. So kahit nasa bahay ka lang, let's say for example, pero meron ka pong makokontak para sila nga po to make sabihin natin a change in their lives, make the most of every opportunity, mga kapatid. Okay? And we have to do our work with passion. Ano man po ang inyong ginagawa. If you are in your workplace na parang hindi mo gusto, change your mindset. Mga kapatid, mahalin mo yung trabaho na yan. Do it with passion. And mawawala po yung boredom. Hindi ka po mabuboard. Ano man ang iyong gawain, maliit or malaki man, sa tahanan, sa opisina, sa community, kung nag-aaral ka man, kahit ano yan, do it with passion, mga kapatid, para ma-overcome mo po yung boredom. And alalahanin po natin, mga kapatid, maigsi lang ang buhay, the brevity of life. Hindi po tayo mabubuhay ng magpasawalang hanggan sa lupang ito. Tayo pong lahat ay lilipas din sapagkat ang ating tahanan ay nasa langit. So, kaya nga po, isipin natin na we will be passing this way but once.
So if there are things or any good things that you can do today, no, never put up till tomorrow. Do it today. No, gawin na natin ngayon. Huwag na natin pagpaliban hanggang bukas. Sapagkat maaring hindi na natin yan mababalikan. There was a doctor, mga kapatid, in the city. Ito po isang doctor na ito ay busy pero meron po siyang best friend. Minsan, naalala niya, ano kaya kumustahin ko yung aking best friend? Kaya lang mga kapatid, every time na naisip niyang kumustahin yung kanyang best friend, puntahan or tawagan, lagi po siyang nabibisi sa kanya pong clinic. Lumipas ang sumunod na araw, sabi niya, tawagan ko nga siya ngayon. Pero maya meron siyang maiisip na gagawin. After a month, mga kapatid, na lagi niyang araw-araw na iniisip na dalawin ko yung aking kapatid. Alam niyo po mga kapatid, mas unang dumating ang dalaw sa kanya ng kanyang ng isang masamang balita. Bakit po? Sapagkat sabi niya, lumipas na yung kanyang kapatid, yung kanyang best friend. Namatay na po pala mga kapatid. Namatay na lamang, hindi pa niya nadadalaw. Samantalang araw-araw niya pinaplanong dalawin. So kaya nga po, kung ano magagawa natin ngayon, now na mga kapatid, gawin na natin. Sapagkat hindi natin hawak, mga kapatid, ang bawat sandali ng ating buhay. So kaya nga, para maalis sa atin yung boredom, make yourself busy in doing God's work. Ang sabi po sa atin, Ecclesiastes 9:10, whatsoever thy hand find to do, do it with thy might, for there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave whither thou goest. Mga kapatid, kaya nga po, anuman po ang magagawa natin ngayon, gawin mo na. Alam niyo po mga kapatid, sa isang taong busy sa paggawa ng mabuti, wala pong dull moments. Wala pong tinatawag na nakakainip na mga sandali. Wala pong sabihin po natin yan boredom, mga kapatid. Nabuboard lang po ang isang tao kapag walang ginagawang mabuti para sa kanyang kapwa at kapatid. Kaya nga po ang sabi sa atin in Galatians 6:9, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Amen? Yes, mga kapatid, we are called to be busy as co-laborers of Jesus Christ. Kaya nga po, walang boredom, wala pong dull moments, walang nakakainip na panahon o oras o araw, buwan o taon sa atin kapag tayo busy sa paglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, I can testify